makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit, sir? Yan si Archie Albao. Tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Aray! Hindi kami magkakilala. Hindi ko rin kilala si Pastor Kibuloy or any member of KOJC. Pangatlo, hindi rin ako member ng KOJC. Hindi niya ako kilala. I'm sure. Kasi wala man ako dito sa Davao naka-assign. And yung sinasabi niyang binibigyan niya ako ng pera, paano? Nasa US siya. Papadala niya sa bank account ko. Pero ang sabi niya kasi, sobre-sobre daw binibigay niya sa akin personally. Met ko siya sa isang parang incidentally sa isang event. Hindi niya ako kilala man personally. Wala pong prior kasunduan or negotiation or arrangement. Wala pong ganon na nangyayari. Ganon din po yung mga nakam. Hindi po tayo magkakilala. Minsan hindi po tayo nag-met. Nasa US ka po. Ako naman naka-assign sa iba't ibang lugar. Inyong samahan ay nagka-watak-watak na rin. Sana po, wag nyo na lang sirain yung aming... Already conducted hindi pa formal, informal investigation, but I'm sorry to say na I still have the trust. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. Still trust my regional director din doon na siya'y gumaganap lamang sa kanyang tungkulin. Hindi ako magkukonsinti ng mga maling wrongdoing. So yung accusation ni I'm sorry to Miss Stone, yung accusation niya walang basis. No, I still trust my men. Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Giyera ang gusto nyo, giyera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Okay po. At this point, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Giyera ang gusto nyo, giyera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit, sir? Yan si Archie Albao. Tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Aray! Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Giyera ang gusto nyo, giyera tayo.
Spiritual battle gusto nyo? Ganun ang gusto nyo? Hindi nyo gusto ng kabutihan? Niloloko pa ninyo? Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo? Mga prostitute kayo? Okay po. At this point, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Ay, grabe Sabi sa sila. Sona, langit na daw tayo. Ang kuwan natin, ang internet. Kagaya dito sa Davao, akala natin, heaven na, no? Binibuild up nila ng ilan araw, nalulusubi na daw, Arlene. Ano ba talaga nangyari? What happened? Anyari? Kaya nga sir, pag-usapan natin yan sir. But before tayo mag-uusap ng mga issue today sir, i-greet muna natin yung ating mga followers, yung ating mga viewers. Okay? Kasi medyo marami po sila sir na nag-aabang sa ating segment this morning. So ikaw na muna mauna sir kasi kanina kinausap ko na sila. So ikaw naman ngayon sir. Yes, thank you very much. Good morning dito sa YouTube ni Arlene Rax, New Beginning. So I'm happy. Matagal na tayo, no? It's been a few months na hindi tayo nakapag-join up dito kasi umuwi rin ako to attend to some business in Zamboanga City. But it's always a pleasure. Alam nyo kasi dito kina Arlene, it's not just, well, we are seeking justice for the victims. Pero tulad ng sinasabi ko parati sa vlog ko, it's not only the victims of Kibuloy ang lumalaban tayo dito, pati yung si Percy Lapid, yung biktima ng mga pogo. Kasi Arlene, this is an issue of miscarriage of justice na dumadami na sila. Hindi magtagal, magiging wanted na naman yan si Digong Duterte mismo, si Digong, at saka si Sara Duterte, Bato de la Rosa, si Harry Roque, lahat yan tatagbo na. So you know, this is not, di ba sa Amerika, kagad huling-huli sila kahit ang laki-laki ng Amerika, pero you know, the law always catches up with them. Pero dito Arlene, no, ang tagal-tagal na, hindi nakakapagod na. That's why siguro dalas-dalasin natin yung collab kasi you know, the victims, all of their victims are crying for justice. But at the same time, gusto ko rin para i-greet yung mga subscribers ko ng Vlogcaster Armandin YouTube channel at dito rin sa New Beginnings, you join us, yung mga subscribers ng Vlogcaster channel. Check out yung channel ni Arlene kasi yan diretso talaga siya, diretso. Tulad ngayon, may sasabihin siya, may revelation siya ukol dyan sa palpak na naman, no? Very disappointing. Palpak na naman na raid na ginawa sa KOJC compound. At ganun rin sa mga subscribers ko, check Arlene's page. And also, yung mga sa New Beginnings, check out my page rin. Kasi I also discuss other political issues. Medyo wala na nga preno-preno kasi
medyo ready naman tayo dyan. Kaya nga sir, mas broad yung ano mo, yung channel mo, yung discussion mo kasi mas marami kang alam pagdating sa politics, sa policy dyan sa Pilipinas, mas marami kang alam. Ako kasi ngayon, I'm focusing to my new career. No, kakaumpisa ko pa lang kasi sa aking bagong career after na nag-graduate ako sa aking MBA degree. At ngayon, isa po ako na nagmamanage sa bagong product na i-release namin. At itong product na ito is a, yung implant siya, and it's very critical na kailangan ma-analyze talaga yung mga risk factor kasi imagine kung ito ay ilalagay sa katawan ng tao at hindi magpa-function ng implant, no? Yes, implant po siya. Implant. Ito ang yung product na i-release namin, yung heart valve. Kasi yung mga heart valve ngayon is through ano siya, yung surgery talaga. Idadaan sa leg. Punta doon sa heart. Ilalagay yung valve po sa mga tao na may mga diferensya yung mga heart nila. So itong i-release namin na product, you don't have to go through that kind of process. Very minimal yung downtime niya. Kaya very excited ako na ma-release to by next year. At kaya nakafocus yung ating mind dyan sa mga bagay na yan. Pero pag may mga pagkakataon naman na may time ako at may importanteng issue, lalabas ako dito kahit gaano tayo ka-busy kasi this is important matter too. No, matagal na rin kasi tayo na nakipaglaban dito pagdating sa justice, no? Pero I was excited kasi dumating si Senator Risa at talagang binigay niya yung kanyang lahat, yung kanyang puso sa investigasyon na ito at para ma-release yung warrant of arrest dyan sa Pilipinas. Kasi because of the tawag nito yung ating agreement sa America and the Philippines, the American government can't really, you know, do much kung yung tao ay hindi American citizen katulad ni Kibuloy, no? At dyan siya sa Pilipinas. So, importante na yung ating bansa ay mag-cooperate at sila mismo ang huhuli kay Kibuloy before Kibuloy can be put in justice, no? So, nagpapasalamat tayo kasi si Senator Risa talaga, pinakita niya yung resulta. Senator Risa doesn't say much, no, sa public, but she showed the result sa atin, no? Mabulaga na lang tayo sa resulta ng kanyang mga ginagawa. Unlike sa ibang mga politicians at mga leaders natin na puro salita, wala naman tayong nakikitang resulta. Tama. Result, yung mga nakita natin, no? Kaya very disappointing yung mga nangyayari ngayon. No, so after na nailabas yung warrant of arrest at siniserve nila, pumunta pa sila doon, yung PNP pumunta doon sa compounds, mga compound ni Kibuloy para ihain yung warrant of arrest, pero wala namang nangyari, no? Because I don't think they were prepared to do that kind of job, no? But then we try to help them out. You know, we try to help them out, provide some information, work with them. But then, iba talaga yung ano, sir. Ito yung observation ko. You know, as outside. Yes. Stella. Naririnig mo ko, sir? Yes. What's your observation? Yes. Kasi yung observation ko, sir, no, sa ating mga authorities dyan sa Pilipinas, parang talagang ano sila, kulang sila sa proper training. Kasi when it comes to the operation, lalong-lalo na pag ganito ang operation, hahanapin mo yung criminal na tao. You have to address them differently. Hindi sila kaibigan eh. Tama. You know? Tama. Pero ang nangyari, hindi discreet. Dito kasi sa US, when there's an operation, nobody would know about it.
Wala Yes, kang yes. makikitang pulis sa malapit na, vicinity na makikita kung sino yung subject. Wala ka talagang alam. Walang nakakaalam. It's very surprising. Pero diyan sa Pilipinas, iba. Oh, biruin mo, naglagay ba naman sila ng mga tawag nito ng mga checkpoint malapit sa compound ni Kibuloy. No? Grabe. At saka mga 2 weeks na, Arlene, ina-announce nila na they are ready to lulusubin na daw. In 2 Yes, weeks. they are ready to go in. They are ready daw sa kanilang mga operation. At tapos pinapublicize pa nila, sir, kung ano yung alam nila. We were helping them. We provide information. Tapos sinasabi nila sa public kung ano yung mga information na provide namin. O sasabihin pa, imagine sasabihin ba naman kung ano yung layout doon sa compound ni Kibuloy, may tunnel, Saan nagtatago. saan Tunnel nagtago. daw, sa tunnel. Alis na ako sa tunnel ngayon. Grabe, sabi ko, ano ba naman yan? May mga utak ba tong mga general natin diyan sa Pilipinas? Meron ba? Bakit ganyan sila mag-isip? For me, it is very important to determine or to analyze yung ating strength and weaknesses. Diba? Is part of the business. Part of the process yan. Yung in the business world, ang tawag niyan is what? Strength and weakness. Tapos, threat. Yes. Opportunity and threat. Diba? Analysis yun. And then, you don't have to stop there when you realize kung ano yung weaknesses. You do that type of analysis in one reason, to improve. Diba? Hindi yung gumawa ka ng ganong analysis tapos sabihin mo sa public, ito yung aming weaknesses at wala kaming way to figure it out how to fix it. Parang ganon ang nangyari eh. Yung sinabi nila na tatagal daw sila ng mga 30 tatagal daw sila dahil 30 hectares daw ito. Mahirap daw halughugin itong 30 hectares na ito. Hindi naman 30 hectares yung sir, yung sa Davao. Hindi 30 hectares, mga 5 lang. Pero yung sa Tamayong, yes, yung Prayer Mountain, umabot ng 30 hectares. Yes, it's there. Sige, sabihin natin, andyan na yan, no? And that is part of the analysis. Nakita natin yan, yung weaknesses ng PNP natin. So what's next? What should we do to strengthen that type of gaps, to that type of weakness? No, that's why we do the gap analysis para ma-connect natin, ma-realign natin yung ating mga plano. Pero ang nangyari, walang alignment walang proper alignment Ginawa pang public, ganito kami kahina, parang ganun. Anong nangyari? Pinagtatawanan lang sila ng kampo ni Kibuloy. Di ba? Kasi at saka nagtataka ako, ina-anunsyo ng PNP, pero bakit nauna yung NBI? Hindi ba? Do you know this person, Arlene? Sino itong gumawa? Sino ito nag-head sa NBI na parang pa-smile pa sa kanya yung lawyer? Nung na-interview siya, nung lawyer ng KOJC, parang bata ko to o kaibigan ko to. Kaya nga sir very confident sila na walang makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit, sir? Yan si Archie Albao, tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Aray! Grabe! Kaya siguro nila ginawa 'yon, no? Para maunahan nila yung PNP. No, para to tell the public that they are doing their job. Pero nakita naman, it's very obvious naman, 'di ba, sa video.
na pinakita kung ano, para silang namamasya lang doon eh. Ang laki-laki ng compound, ilan yun? 20 plus 25 or 23 NBI agents yung dala nila doon. At ano pa ang sabi ni Albao? Wala daw ilaw. Wala daw ilaw doon sa kingdom kung saan nagtatago si Kibuloy kaya hindi nila nakita. Kung pupunta kayo sa isang lugar and you are executing raid, wala kayong mga equipment. Kung walang ilaw, wala kayong equipment para makita kung ano yung makita yung mga hinahanap ninyo.